muli isang magandang gabi sa ating lahat. Purihin ng Panginoon sa magandang panahon. Isa na po tayo sa ating gawain. Bago po tayo mag-start, nanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo upang kantahin ang ating pangulungan na awit. Praise the Lord, praise the Lord. Lord, gamitin mo nga, Panginoon, ang gawain ito upang kami, Panginoon, ay mas lalo pang matuto, Panginoon, sa salita. Lord, dadalangin din namin ang aming mga kapatiran na papunta pa lamang, Panginoon, ikaw ang punawa ang lumabay sa kanila. Lord, makasama namin sila mag-aaral ng iyong salita, Panginoon, sa gabing ito. Panginoon, sa iyo namin tinataas, pinagkakatiwala, Panginoon, ang gawain ito. Tulong kami dalangin, pinapasalamatan ka sa Panginoon Jesus ang Diyos, sa mga tagapagligtas. Amen. Amen. Gawain ngayong gabi, Then, yun, salamat sa Panginoon sa oras, sa desire ng ating mga puso na mas lalo pang matuto sa salita ng Panginoon, Bilang pagpapatuloy ng ating gawain, magbibigay ng kanyang salvation testimony, dahil galing pang sa ating kabilang church, sa ulat, tawagan po si Brother Diggs para sa ating pagpapatuloy. Hello po. Sa pong mapagpalang magandang gawa, ako po si Tristan Hitsawako. Mula sa ulat, ako ay taga-Tagaytay City, pero sa ulat po ako nag-aaral din po ako sa mga kaibigan ko, sa mga katiran ko rin dyan. Yun po, inamin ko po na hindi ako pala simba nun. Hindi kami pala simba ng pamilya ko. Sisimba lang kami kapag may okasyon, kapag Pasko, birthday, gano'n. Sa kanila. Dumating sa point na tumigil ako sa pag-aaral kasi hindi ko kaya pagsabayin yung pero ngayon nga po, naging way para mag-grow ako mentally, physical. Yun yung naging way para mag-matured ako ilang isang responsibleng panganay na hindi ako maging halimbawa ng iba na naging napasama, gano'n. January 2025 yun, January, doon nag-start ako mag-Bible study. Doon ko nalaman yung iba't ibang turo, katulad ng salvation na hindi ko narinig sa ibang churches na ayun, ang tao daw ay kailangan ng maligtas. Hindi nila naturo, hindi ko talaga narinig sa iba yun. Pero ayun, naturo sa akin ni Kuya Rico.
which is nasa Bible naman. Then, ayun, nung una, di ko siya maintindihan. Pero ayun, nagpatuloy. Then, noong March 25, dun kaligtasan. Papasalamat ako sa Panginoon sa regalo niya na yun, na buhay na walang hanggan. Dahil alam ko, sa mga decision ko sa buhay, yun yung pinakamagandang decision na... Thank you, no, Brad, no? Sobrang nabibless ang aking puso, no? Sa kwento ng buhay ni Diggs. Sa tingin mo na ihirapan ka na, tignan mo si Diggs. Yung courage na isang binata, 17, no? Hindi ganun kadali, no? Bilang ko tuloy ating gawain, no? Makikumuli tayo. Magsinayo po tayo lahat. Awin natin, Panginoon. Not just to judge, but to reign for 1,000 years. No more chaos, no more enemy, just peace, purpose. Ano ba yung millennial kingdom ay ating magiging topic ngayon? No, kaya inanihan ko po bawat isa, no, na ano man po yung sa tingin nyo na makakapag-distract sa atin during sa ating pag-aaral sa ng Diyos, like cellphone, no, paki-silent po o paki-vibrate na lang kung may emergency na tatawag, no, upang makapag-focus tayo at higit matutunan natin yung gusto ipaalam ng Panginoon, no? Tawagin ko na po si Pastor Florencio Bordado para po sa ating Word of God. Okay, good evening. First of all, maraming salamat sa Panginoon na naman, no, sa this another chance to share with you His truth, no? Kaya i-welcome ko muna yung my brother in Christ. The tribulation is the battle of Armageddon, no? The four kings of the world, the king of the east, the king of the north, and the king of the south, and the revived Roman Empire. Revived Roman Empire, yung European community dyan, ang tawag dyan, revived Roman Empire. So, yung apat na kings dyan, they will go to the valley of Megiddo and fight each other. Then while nag-ano sila, gera sila doon, darating na ngayon si Christ in His second phase of His second coming. Okay? Sa first coming ni Christ, first phase, Christ will come for the believers. Ito, Christ will come with the believers. Tayo na ang kasama ni Christ dito. Tayo na, kasama na tayo. To witness the culmination of the tribulation time. Paano, how Christ will defeat his opponent. No?
So, while the four kings is fighting, Christ will come in a white stallion. And then he will wipe out all his enemies. He will wipe out. In fact, the Bible says that during that time, the blood of all people who died, the blood, diyan sa ano ng kabayo, dito. So, yung sa mga kabayo sa Middle East, malalaki yan, hindi yan dito sa Pilipinas, maliit, payat. Ang mga kabayo natin dito. Mga kabayo sa Middle East, malalaki, di ba? So siguro pag nandun ako, mamamatay ako, mga ano ko, talagang so, iyan ka, yan talaga ang mangyari, no? So after that, the next messianic program of God is the millennial reign of Christ. Meaning Christ will reign for 1,000 years. This one. Yes. Who will enter into the millennial kingdom? Sino ba ang papasok sa millennial kingdom? Ha? Gusto mo bang pumasok doon sa millennial kingdom? Okay, so only the saved or the righteous will enter the millennial kingdom at the start. No? This includes the resurrected and glorified saints. Sino ba yan? Tayo, di ba? Along with those who survived the tribulation period and came to faith. Yung maging believers sa tribulation time. Believers who died before the rapture, those who came to faith after the rapture, and those who survived the tribulation and enter with natural bodies will all be included, as well those who come to faith after the tribulation. Okay? Now, sure na yan. Pasok na yan. Ano pa? Sino pa ang makapasok? Ito. Mateo 25:31-40, the judgment of the living nations.